reason bakit ayaw ni Secretary Nato? Dahil masyadong malaki daw ang mababawas na buwis na pinakolekta ng ating gobyerno. And in fact, kinalulungkot ko na kahit yung suspension ng excise tax sa diesel ay hindi inaaprubahan. At ang inaprubahan lang kanina ang suspension ng excise tax sa kerosene at LPG. At tila gustong-gusto ng ating gobyerno ng buwis. At yung kinokolekta daw ay gagawin naman para sa ayuda. Pero tinanong ko yung mga presidente ng mga Tricycle Drivers Association sa Kongreso, lahat sila gustong bawasan na lang ang buwis kaysa umila pa sila para sa mga ayuda na hindi naman lahat nabibigyan. Kaya parang ang legacy yun ay ayuda. Pero sana ang ating economic policy ay mag-shift na lang towards lower taxes that will, I think, be better for our economy. Sapat po ba sa tingin niyo ang ayuda para sa mga mamamayang Pilipino given that we are in this kind of crisis? Definitely not. Una, dahil may friction cost. Pangalawa, dahil matagal. At pangatlo, dahil pinipili lang sino ang nabibigyan. Kaya ang consensus ng lahat ng mga resource persons kanina, pababain ang VAT kaysa mangolekta ng VAT at magbigay ng ayuda. With the decision of the Executive Secretary, no, kung ano yung sinabi niya sa iyo privately, how do you intend to move forward? Actually, si Chair Kimbo yung nagsabi sa akin na kaya nila hindi may schedule dahil ayaw ni ES. At ang nakita ko ay kung ipakita mo sa broad daylight ang totoong dynamics, hindi na pwede magtago ang mga tao. Kasi sa exterior, lahat ng kapahayag na gusto nilang ipababa ang VAT. Pero behind closed doors, may mga ibang usapan. Kaya pag ilabas natin sa broad daylight kung sino ang humaharap, siguro mahihiya na ang ibang mga tumututol at patutuloy na ang pagbaba ng VAT. Kung bago kita bitawan, no, mensahe niyo na lang po para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa ating mga kilusan ngayong araw at sa iba pang mga nagpapahayag ng kanilang suporta sa Facebook. Ang I think public clamor para sa pagbaba ng buwis ay mag-result sa magandang outcome para sa ating lahat. At kung hindi pa aaprubahan ng ating gobyerno ang pagbaba ng buwis, napakalaking problema ang haharapin ng ating administrasyon dahil ang kanilang katapat na ang clamor ng taong bayan. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po. Sige po. Salamat. Akala ko po, wala na po akong maaabutan dito dahil kanina pa ako sana nakadating dito pero umaba ang mga diskusyon sa Kongreso. At importante na ang mga pinaglalaban natin dito sa Liwasang Bonifacio ay may resulta sa mga talakayan sa Kongreso. Kaya mabuti naman at nagkaroon ako ng oras sa pagdinig na ongoing pa ngayon para tanungin si Committee Chair Hiro Kimbo kung pwede na bang i-schedule ang pagbotohan para ibaba ang value added tax. Ang sagot naman ni Chair, kailangan pa ng approval. Pero, at least, nagkaalaman na tayo sa Kongreso. Sino ang pabor at sino ang tutol sa pagbaba ng VAT. At lahat ng mga congressman ay nagpahayag na ng kanilang suporta para pababain ang value added tax. Masayang-masaya na kayo. Akala nyo, bababa na. Kaso, nagpadala naman ng sulat ang kabinete na hindi kaya ibaba ang VAT dahil masyadong malaki ang mababawas na buwis ng gobyerno. Pero, ayon naman sa saligang batas, hiwalay ang Kongreso
sa ehekutibo. At ang mga congressman ay mga halal na opisyal na hindi dapat sunod-sunuran lamang ng mga rekomendasyon ng kabinete. Kaya ang nakikita kong progress sa ating mga kilusan dito ay itatakda na ng Kongreso sa mga susunod na mga linggo ang botohan para ibaba ang value-added tax kahit ayaw ng kabinete. Pero hanggat maitakda ito ay hindi pa tayo sure. So kailangan natin pagpatuloy ang ating mga kilusan. Hindi lahat naman kailangan ganapin dito. Pwede naman kung saan tayo, doon tayo kumilos. Lalong-lalo na sa Batangas. Dahil yung taga-approve naman, kasama mga taga-Batangas. Ganon din syempre dito sa Manila. Kaya napakalaki ang naitulong ng ating pagdalo sa Kongreso kaninang umaga. Ang buong bansa ay makikinabang sa sakripisyo at tiyaga ng mga narito ngayon at kanina. At kung ipagpatuloy natin ito ng ilang linggo pa, ako po ay naniniwala na aaprubahan ng ating gobyerno ang pagbaba ng value-added tax at ang iba pang mga buwis para pababain ang presyo ng langis. Pero kung biglang titigil tayo, baka malilimutan nila ulit ito. Kaya ako po ay may tanong sa inyo. Payag ba kayo kung tuloy-tuloy pa tayong manawagan na ibaba ang value-added tax at ang presyo ng langis? Kung yung iba sa atin ay kailangan magpahinga muna, okay lang. At ayoko naman na masyado tayong mapagod dito. Pero basta kaya natin na kumilos pa para manawagan para sa mas mababang presyo ng langis, napakalaki po ang itinutulong ng inyong mga sakripisyo. Kaya nga din po ako narito ngayon para lang din magpasalamat sa inyong lahat sa inyong mga sakripisyo ngayong araw at para iparating din sa inyo ang magandang epekto ng inyong mga nagawa at imbitahan kayo sa mga susunod pa nating mga kilusan. Basta pwede po kayong sumali ay welcome na welcome ang lahat ng ating mga kasama. At kung gusto nyo mag-imbita ng iba pa, mabuti pa. At kung mas marami tayo, mas marahil na aaprubahan ang pagbaba ng value-added tax. Maraming salamat po sa inyong lahat.